Magandang araw po sa inyong lahat. Congratulations po sa lahat sa recently concluded natin na conference ng ating assembly, biennial assembly, kung saan nag-reorganize ulit tayo at bumoto ng mga bagong officials for our LICO board. I congratulate the new officials who have been elected. Ngayon po ay malaki na ang inyong tungkulin thanks to the last board na sinikap po nila na magkaroon ng pagbabagong resurgence ng Voice of the Laity. Ang ating pong project to wake up the sleeping giant sa simbahan. At ang sleeping giant nga ay itong lay faithful, which make up the vast majority ng ating simbahan dito po sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya salamat po sa former board sa kanilang pagsikap na itulak ang mga lay faithful na panindigan nila ang inyong pananagutan sa simbahan to evangelize the secular world, to evangelize the temporal realities. At bahagi po nitong temporal realities na ito ay ang realidad ng business, realidad ng kultura, realidad ng social media, realidad ng education, realidad ng politika. Ito po yung larangan kung saan kumikilos ang lay faithful. At tulad ng sinabi na sa atin sa maraming paraan, this is the place where the lay faithful has a duty which is irreplaceable. Kasi ito po ang pinakatungkulin ng lay faithful na dalhin po ang liwanag ni Kristo sa mga secular na reality na ito. Kasi alam po natin na ang kaligtasan na ibinigay po ni Jesus ay kaligtasan ng buong mundo. At kasama sa buong mundo na ililigtas ay ang mundo natin dito sa ibabaw ng mundong ito. Yes, while our purpose is to bring us to heaven, to be with God forever, but also the kingdom of God is to be established here on earth. At iyan po ang tungkulin ng lay faithful. Salamat po sa former board sa kanilang pagsikap sa mga ito. Kaya nga yung board natin ay nagsasalita na sa mga nangyayari sa ating lipunan. At ayan po yung legacy na iniwan sa ating new board. At mas malaki po ang hamon ngayon kasi nasa election time tayo at mas kailangan dito ang voice ng lay faithful sa ating panahon sa eleksyon. Pero sana hindi lang po tayo pang eleksyon. Even after the election, we should be more engaged in trying to see how we can push the values of the kingdom in our world now. Which are the values of peace, the values of truth, of justice, and of love na kailangan din ng ating mundo ngayon. At lalong-lalo na sa ating panahon, ang isang napakalaking hamon sa atin ay ang tawag ng pagprotekta sa ating common home, sa kalikasan. Kaya mayroon pong project, 7-year project, ang Laudato Si. At kasama po dyan ay ang Laudato Si sa mga tahanan, sa mga business, sa mga schools natin, kung saan po kayo engaged. Ako ay nagpapasalamat din sa ating mga speakers at sa inyong pakikiisa, sa pakikinig at pagdidiscuss sa ibinigay po ng mga speakers natin na ang purpose po nito ay maging updated tayo sa mga pangyayari ngayon. Totoo, maraming nangyayari sa atin, at least in some aspects ng ating buhay tulad ng ekonomiya, ng politika, ng education, ng ecology ay mas updated tayo. Kaya po yung engagement natin ay tuloy-tuloy. Isa pong layunin ng ating assembly ay hindi lang po ang pag-i-elect ng mga officials, ngunit paggagawa po ng mga resolutions na ipapatupad sa loob ng 2 taon ito ng mga officials natin. At ang isa din layunin na buhayin ang ating mga groups, mga DCLs, mga national groups sa kanilang gawain
At alam niyo po, wala at konti ang magagawa natin kung tayo'y nag-iisa. Pero tayo po ay sama-sama, no, sa ating paglalakbay. Sama-sama as a group, no, in the Sangguniang Laiko ng Pilipinas. At nakikiisa din tayo sa ibang mga branches, iba't ibang mga sektor ng ating simbahan. Tayo po ay nasa panahon na rin ng synodality. At yan po yung pinaghahandaan natin ang Synod of Bishops in 2023 on Synod, the Church on the way to the Synod. Ibig sabihin, paglalakbay ng sama-sama. Na nandiyan po yung mga aspects ng participation, ng communion, at saka ng mission. We are for in communion, although we have different roles in the body of Christ, yet we are in communion. Nagkakaisa po tayo because of the Holy Spirit, animating all the different parts of the body of Christ. But we will be in communion if there is participation. And precisely, we are in communion because we participate. At dito po ay pinapakita sa atin na ang misyon ng simbahan ay hindi lang misyon ng mga pari at ng mga religious. Ito ay misyon ng buong simbahan. Kaya ang mga lay faithful, hindi lang po tayo tagapagtanggap ng mga utos na galing po sa mga pare, sa mga obispo. Tayo po ay collaborators. Tayo po ay partners. Yan po ang purpose ng ating synod ngayon. Kaya nga mayroong mga series of consultations because we have to walk together. Kaya dapat magpa-participate tayo. At lalong-lalo na tayong mga members ng mga lay faithful na engaged either in our national organizations or in our own parishes, sana tayo po ay maging model ng participation. Makikiisa po tayo sa mga discussions. Gusto na po makinig ng hierarchy, no, sa mga lay faithful. At may maririnig sila kung magsasalita kayo. At kayo po ay ginagabayan din ng Espiritu Santo. Hindi lang po ang mga obispo at mga pare at mga madre natin. Natanggap niyo rin ang Espiritu Santo nung kayo bininyikan. Ngayon kinumpilan. Nung kayo ikinasal. Kaya kailangan din natin pakilusin ang sinasabi ng Espiritu sa loob ng simbahan sa inyong pagpaparticipate. But we participate towards what? We can participate towards the mission. At ang mission nga natin ay ang mission ni Jesus na walang iba kundi i-establish ang paghahari ng Diyos, ang kalooban ng Diyos dito sa ating mundo ngayon. Kaya mas lalong malaki ang papel ng lay faithful dito. No, kasi nakikinig na nga yung hierarchy, yung mga pare, kailangan magsalita tayo. At magsalita tayo hindi in order to push our agenda, but in order to discern the signs of the times. And the Holy Spirit can speak to us because we also are part of the signs of the times. We also know what is happening around us. Katingnan po natin what the Spirit is saying to the churches, what the Spirit is saying to us during this time. Kaya ito po yung mission na tinatawag na yung bagong board at ang commitment nating lahat. At patuloy po nating palawakin pa, no, ang Sangguniang Laiko ng Pilipinas. Marami na po na sumama ng mga DCLs, ng mga lay groups sa grupo ng Laiko in the past 2 years. Pero marami pa pong kailangan nating abutin na sila ay maging active din. We show our force when we are working together. Kaya kailangan din nating buhayin uli ang maraming grupo, but probably they are active but they are not working together with the others. Kaya yan po yung challenge sa atin ng synodality, that we journey together on the road towards building up the kingdom of God. So congratulations po sa inyo lahat. I'm sorry that I could not celebrate Mass with you dahil po sa very erratic ang aking schedule dito po sa Vicariate ng Taytay. At hindi lang erratic ang aking schedule, natatakot din ako sa aking connectivity. No, both sa internet at sa kuryente. No, nawawalan po kami ng internet, lumakas lang ang hangin, lumakas lang ang ulan, nawawalan kami ng ating connection. At madalas din mawawala ang aming kuryente.
Kaya I preferred na ang iba na lang, no, na mas stable ang kanilang connection to celebrate Mass with you. But I am with you and I'm following up what is happening to you. And I'd like to thank you all for your cooperation during my term as chairman of the ECLA, Episcopal Commission on Lay Apostolate, for the past 6 years. It was wonderful for me to be working with lay people, at hindi ibig sabihin na wala na ako sa ECLA, no? Ay hindi na ako maging bahagi ng inyong grupo. Patuloy pa rin po akong makikiisa sa inyo kasi bahagi ng synodality. At ang hinahawakan ko po ngayon na commission sa CBCP ay ang bagong katatayo lang, Office on Stewardship. At ito kailangan din ng mga lay faithful. Kailangan din na buhay ng sense of stewardship, no, sa lahat po, na tayo ay hindi mga may-ari, tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos para po sa kanyang misyon. Kaya siguro I'll still be available and active in the different dioceses and in different groups in order to promote this concept, this idea, this teaching on stewardship, because it's a way of living out our discipleship to be more aware that we are stewards of God's grace for the whole church. So maraming salamat po. Thank you very much and congratulations sa lahat.